Good morning ho sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong abang lingkod, JDB. Pag-usapan natin ngayon itong trip ni Vice President Sara Duterte na akalain nyo ho ay, ngiti-ngiti ka pa ha. Ayaw niya ho sa PNP. Yung pinoprovide ng PNP na escort o security um, services para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayaw niya. Aba naman, choosy. Samantalang eto tingnan nyo muna ha. Tingnan nyo muna. Ito yung napansin ko dun eh. Nung nasa 400 yan, binawasan ng 25, 'di ba? Nagngangalngal. Bukod pa doon, yung pulis ng Davao, bagamat ito'y Philippine National Police. Ibig sabihin, anytime pwede silang ilipat at yun naman talaga ang nararapat para walang mabuong loyalty sa mga taga-LGU at sa ating kapulisan, 'di ba? Kasi binibili sila ng mga ng mga kapritsyo, bigay yung mga gusto nila, 'di ba? Bonuses, allowances, mga kung ano-ano para makuha yung loyalty and eventually nagiging silang mga private armies kumbaga ng mga politikong ito. So tama lang naman na inililipat. Hindi ba nagagalit din sila doon? Nagre-react din itong mga Duterte. And then nung binawasan ng ilan yung binawas nun? 25, 'di ba? 25 ba yun? Nag-iiyak din siya ron, nagangangal-ngal din. Kesyo delikado na yung lagay ng buhay nila. Putragis, kahit nabawasan ng 25 na si Q, ang maliwanag sa maliwanag po mga kababayan, 'di ba may vlog? Ang maliwanag doon, mas marami pa rin ang si Q ni Sara kaysa sa Pangulo. Ayon dun sa mga may nalalaman do sa security detail ng Pangulo, di hamak mas marami pa rin si Sara. Imagine merong galing sa AFP, tapos meron pang nanggagaling dun sa nanggagaling dun sa tawag diyan, sa PNP. So pareho po, 'di ba? At Diyos ko kakaiba nga eh. Ay nako, masyadong na-spoiled si Sara sa tatay niya, na-spoiled rin kay PBBM. Ngayon, pinagbibintangan din niya etong security details niya bilang palusot no, sa kanyang ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Meron siyang completed contract to assassinate the president and his wife and his cousin who happened to be our House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? At alam niyo naman na talagang mahaba, malalim ho ang galit ni VP Sara dito kay Martin Romualdez mula nung hindi ho nagtagumpay matapos mabuking si Gloria Arroyo, ang kampo ni Sara, na tangkain nilang ulitin yung ginawa nilang pagkudita dito kay Pantaleon Alvarez na House Speaker ng tatay niya, 'di ba? Dinahilan niya lang noon yung pagbibiro ni Pantaleon Alvarez na oo, magkaibigan yan Duterte at saka si Alvarez. Sabi natural may biruan. Sabi lang ni Alvarez doon, maalala ko lang, eh, he is the president, but I am the House Speaker and I can impeach him, which is a fact. Pero why would he do that? 'Di ba? They're friends. At siya yung choice ni Digong para maging House Speaker. Pero anong ginawa nito ni Sara? Ginamit ng dahilan para maiposisyon si Gloring, 'di ba? At napahiya nga ang tatay niya ron. Oras ng ang kapraningan, sabi ko nga noon, grabe tong anak. Kahit na nakasupport ako noon, sabi ko, grabe. Hindi pa naman ako nagbablog noon eh. Um, Grabe yung kapraningan nitong anak. Sabi ko, imagine, araw ng sona ng tatay niya, tapos tumirada ng ganun. Di pahiya tatay niya nasa Malacanang na ng maaga, naudlot pa ng mahigit 2 oras ang sona dahil inayos pa ni Digong yung sino yung tatayo dun sa podium kasama niya. Ay nako. Tapos ngayon ito, tinangkarin nila na mapatalsik si PBBM sa pamamagitan ng unang pagtira kay Martin Romualdez. Di ba? Nung hindi sila nagtagumpay doon, bagkus gumante ang mayorya, nako, etong kapwa Kapampangan si Dong Gonzales no, it was not Dong Gonzales ang pumalit sa kanyang posisyon ni Gloria, pero isang kongresista naman ang nag-motion.
nung last 2 minutes, 'di ba? So doon na ho pumutok yung tambaluslos. Oh, ang tanong nga nun, bakit tambaluslos ang ginamit nila? Kasi yun ho yung patok na patok sa at kilala, very familiar sa mga Bisaya. So from Mindanao up to Visayas and then some areas ng Luzon na may mga Bisaya, 'pag sinabihan ng isang tao pong tambaluslos, alam niyo na kung ibig sabihin nun. Palaki lang ng bayag, walang kwenta, walang pakinabang, palamunin lang, nakabuntot lang, asa lang. Yun ho ang ibig sabihin ng tambaluslos. But yung character na 'to, it was like a mythical monster, 'di ba? Mythical, creature na ano, yun nga, describe kong itsura. Grabe yung ano, yung, pagbalahura niya kay Speaker Martin Romualdez. At ngayon sinasabi niya narinig niya raw na kung paanong sinabi ni Martin na at patunayan niya na gusto raw ni Martin maging presidente. Tapos sabay tanong niya recently, "Payag ba kayo si Martin maging vice president ninyo?" Kita mo kakaguhan talaga. You know what? They have to they have to take him out first so that it will be easier for them to remove legally PBBM. Because if use force to remove PBBM abruptly, mahihirapan sila. Papalagang taong bayan. At hindi, alam nila hindi sila nakakasiguro doon sa 32 milyong pinagmamalaki nila. Kasi wala naman talaga silang loyalista. Ululista meron. Ito ho yung mga ulol na mga from being Marcos loyalist na hindi na pagbigyan na ulol, 'di ba? Tapos naglipat kampo, ilang piraso lang po yung mga ululista na tinatawag ko po. Oh, kayo nagsasabing walang loyalistang ululista, meron. Ang dami, kikita nga sa rally, 'di ba? 'Di ba nagangaw-ngawan. Hindi na hindi napansin, hindi napagbigyan sa hinihingi yung mga yun, kinakana ang pangulo, 'di ba? Nasa panig ng kampo kaagad. Now, yeah, correct, puro hearsay lang nga, 'di ba, tiyapa ang ginagamit nila. Now, eto hong, 'yan, tama Lori, oo, may mga nagbabawal sa'kin banggitin yang terminology na 'yan, na inimbento kong ulolista. Sino naman kayo kako para ako pigilan? Gano'n ko i-describe yung mga dating nasa hanay ninyo na nagpalit kulay dahil hindi napagbigyan, 'di ba? Okey lang yung nanahimik, I respect, pero yung bira ng bira, iba yun, Now, hindi ho sila tumigil along with some ululista, tira sila ng tira, 'di ba? Nung na-cite in contempt si Zulaika, nakulong, literal na nakulong dun sa Kongreso, dinaan sa drama, 'di ba? Kung ano-anong mga style ang ginawa ni Sara para lang mailabas si Zulaika. Oh, nagpa-overnight sa opisina ni Pulong, disrespecting, 'di ba? Alam niyo kahit gaano pa ang taas ng puwesto mo sa lipunan, ano man ang mandatong binigay sa'yo ng taong bayan, maliwanag po do'n hindi kabilang ang lumabag ka sa batas, sa patakaran ng isang lugar, 'di ba? Kung yung mga kongresista nga na masasabi natin na they own the vicinity, the House of Representatives, they respect their own rules, 'di ba? Tapos ikaw Vice President, kapatid mo kongresista, tinulugan mo yung opisina, bakit wala bang hotel, 'di ba? Hindi kaya't mas masarap matulog sa gano'n kaysa sa ano, sa sasakyan, 'di ba? At least malamig, convenient, kumpara do'n sa kongreso na mainit, walang ilaw, flashlight lang daw gamit niya. Kita niyo yung kaplastikan, nakakairita lang, kaya nababanggit ko lang, 'di ba? Tapos ngayon, sabi niya, hindi na raw siya tatanggap ng, replacement, 'no? Eto ho, pakinggan niyo, Okey lang sa'kin po yung hindi siya tumanggap, Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami. Ibig sabihin nung may pinull out po, may replacement, 'no? Maalala ko lang din, may mga tauhan po kasi si Sara na pinaghihinalaan niya na etong inassign ng,
Presidential Security Command ng PSC para sa kanya. Kasi yung VPSG, ano to kung di ako nagkamali, binuwag ito ibinalik ito sa mga mother unit nila, tapos yung kanyang gwardiya ipinaubaya na rin po ito sa VPS, PSC, sa Presidential Security Command na na humahawak ng PSG ng Pangulo. Tapos eto, ayaw niya na kasi yung mga pinaghihinalaan nila at yung pinaghihinalaan rin, no, yung mga na-detect ng NBI o ng DOJ kung sino-sino, inalis po. No? Inalis. Sabi nga ng NBI, ng DOJ, kilala na namin. Unang araw pa lang na nagsabi si Sara, naggangalngal. Nagsimula na kaming gumalaw at nakilala na nila kung sino yung kinausap niya. So identified na nila. Oh. Tapos ngayon, syempre, may replacement, papalitan yun mga tao. Yun po yung tinatanggihan niya na. Bakit po niya kaya tinatanggihan? Simple lang po yun. Sabihin man niya na wala na kaming tiwala sa kanila, actually pati sa AFP nga raw in which she belongs. Diba? Isa siya sa mga reserve kung di ako nagkakamali, reserve colonel siya ng AFP. No, si Sara. Tapos sabihin niya wala akong tiwala na sa kanila. Wow, ayos. Sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na mayroon niyang sulat ang bise kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Okay, hindi pa natin alam kung ano yung laman ng sulat. Kaya nga ang hirap magkomento ano yung laman ng sulat na yun Pero confirmed, meron po talaga. Okay. Pero hindi pa raw niya ito nakikita at wala pang direktang sinabi si General Bronner tungkol dito. Meron lang ako mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said. Grabe, di ba? Papalitan yung kinuha sa kanya, ayaw niya na. Diba? Iwan na lang yung maiiwan. And then, kung alisin daw lahat, diba, kung ano-ano mga naglalaro sa isipan sabi nga, parang baliw. Diba? Kung alisin lahat, ayaw niya na ng palitan. Bakit ganon? Simple lang po yun Sa tingin ko, talagang she's trying to paint a picture sa isipan ng taong bayan or maybe sa lahat na meron. She's just trying to justify before us that there is indeed a threat to her life. At ang gagawa po noon ay manggagaling po sa panig ng Pangulo sa pamamagitan po ng sandatahang lakas ng ating bansa, mga state forces natin. It could be from the AFP or from the PNP. So that is the picture that she's trying to show us na may ganong pagbabanta. Correct. Marilulay. Diba? Pa-victim. Pa-victim yung kanyang trip. And at the same time, hindi lamang po pa-victim para galitin ng taong bayan. Kaya nga hindi ho nagtataka ang maraming tao na baka isang araw, biglang pasabugin niya yung sasakyan niya tapos wala siya doon. Diba? Biglang lalabas na may press con po tayo, sumabog po yung sasakyan ko. Tapos siya safe, nakariband ang buhok. Mabuti na lamang po. Di ba? Parang yung style ni Enrile nung araw. To give justification sa declaration ng martial law, inambush niya yung sarili niya. Buti na lang, hindi niya tinamaan ang sarili niya. So, posibleng gawin din. Kaya nga sabi ni Enrile, nanggaling na ako dyan Di ba? Grabe. Tapos, she's also creating a picture to be a ninay. Ninay, if not Ninoy 2.0. Di ba? Sus Mariosep. Sarah? That I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already.
Yes, we are exploring private security services. Yes. So, Ayun, kukuha na lang daw sila ng private security services. Parang script ni Kim Chiu gagamitin ng DDS, correct? 'Di ba? Na niratrat yung kanyang sasakyan. Nangyari si Kim Chiu noon eh. Oo. So ngayon, ito yung trip niya. Kukuha na lang po ng private security. husband mo. Huh? What have you guys choose as a private? No, because there are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So I do not know if these individuals, yung mga private security personnel, if sabi niya, hindi ko alam if these individuals, yung mga CQ, could bring guns. Natural, CQ yun eh. Security yun eh. Ano dadalhin nun? Drum. Panangga kapag may sasabog sa'yo. Anak ng baka. Abogada yan ah. Abogada yan. Hindi niya alam na po pwede po. At hindi niya rin yata alam na pwede yung mga yan i-engage. Ang tanong nga lang po rito, who is going to pay? that makes them less of an army mob kung wala silang, but hindi ko alam yung sa professional security services. But that is one option that we are preparing for in case there is a pull out of the entire security detail from the Armed Forces of the Philippines. Alam niyo kung ako ho sa Pangulo, tsaka sa AFP, pagbigyan niyo to. Pagbigyan niyo para hindi po nagmumukhang tanga. Isipin niyo yun ha. 'Di ba? Eh yun na yung picture na naglalaro sa isipan niya na tatanggalin lahat ng security details from the AFP. Tapos kayo naman kabaro niyo siya, 'di ba, bilang isang reserve colonel. Oh, tapos ganun yung sinasabi against you guys. Pagbigyan niyo, tanggalin niyo lahat. Grabe. Pabigat tong aling ito. Initially, I asked my husband, and then he said that he'll make arrangements. Out of pocket, ma'am. How much are you estimating for that? Well, wala pa kaming, we have not requested for proposals yet from service providers. We have not Okay, sabi niya hindi pa kami nagpapabidding. Ganun lang yung kasimple. Okay, hindi pa kami nagpapabidding. Sabi niya, 'di ba? We have not requested proposals yet. So ibig sabihin, the proposals ma'am, ilan po kailangan niyo? 400. Magkano po? 'Di ba? Na budget or tipong sige po, ito po yung aming ipo-provide sa inyo. Ganito kalaking halaga monthly plus kapag kasama po yung buwis buhay. Pero kung yung bakod-bakod, ito po yung halaga. Yun, ganun po yung ibig sabihin niya ron. So wala pa raw po sila sa point ng magpa-bidding. requested a proposal yet. So, but I think only Filipino organizations or agencies are allowed that kind of service within the Philippines. I think, Mama, I do not know. But Grabe, lawyer, di niya alam. Allowed po. Allowed po. I know that they are Filipinos, yes. No, I don't. No, ma'am. No. But no, I do not feel secure. As I said, that there's always been bias. Gayon pa So yun. So alam nyo, iba ho yung security, di ba? She was talking about her security and also her family. Tapos, ang binabanggit naman niya ngayon is always bias naman daw po. Grabe. Ano ba talaga yung gusto niyang palitawid sa atin, di ba? Oh my God. Ngayon, eto. Nakakaano lang kasi, nakakairita. Ulit-ulitin ko lang talaga. Sino po ang dapat na magbayad dyan? Imagine the government, we, the Filipino people, di ba? Through the AFP and PNP, di ba? Providing security for our government or certain government officials. So sana, 'di ba? Hindi niya tatanggihan.
O kung tatanggihan niya at kukuha siya ng private services, aba, dapat hindi po ang gobyerno ang magbabudget diyan, ang gagastos. 'Di ba sobrang pabigat na sa bayan si Sara, 'di ba? Dapat siya ang sasagot diyan. Saka isa pa, ito ano 'to, budol-budolan tayo. Nasaan na yung mga MNLF ng Davao branch, 'di ba? Nasaan na? Oh, nasaan na si Dadong Daga, yung nagpapanggap na ano na matapang pero tiklop pag pinapalagan. Oh, bakit hindi siya, 'di ba sabi nila sila magbabantay kay Sara, magwagwardiya. Oh, nasaan na? Ano 'yun? Panakot lang sa gobyerno, 'di ba? Ito ho kasi totoo ron, ang MNLF, hindi ho sila pabor sa trip ng mga ibang kakosa nila na mga taga Davao City. Grabe. Giit ng AFP na hindi nila iniwan at iiwan ang BP. So yung mga tropa po natin na nandyan sa Presidential Security Command, they have undergone the necessary training in order to perform their mandate to the letter of protecting the highest leaders of the land, no, from harm and embarrassment. So hindi po kami From harm and embarrassment. Bakit may kasamang embarrassment? Eh kung kahiya-hiya naman yung inyong pinoprotektahan, 'di ba? Labas na kayo doon katulad ni Sara. Grabe. Pero ramdam ko yung ano yung sama ng loob nila nitong AFP at saka nitong PNP sa mga pinaggagawa ni Sara sa kanila. Na pati sila dinudungisan ang kanilang imahe. Imagine nyo, nagbibigay lang naman sila ng proteksyon sa kanya, 'di ba? Now, dahil po gusto niyang magkaroon ng justification, yung sinasabi niya, gusto niya magkaroon ng maipakita sa taong bayan na meron ako talagang pruweba na hindi naman niya mailabas, di ba? Na meron daw siyang blotters, videos, etc. Churvanes, Eklabubu, na may pagtatangka daw sa buhay niya. Pero sabi niya nga po sa latter part ng interview, ng press ko niyang yan, hindi namin ibinigay sa kanila kasi wala kaming tiwala sa kanila. Grabe, sakit nun sa ano natin, sa state forces natin, 'di ba? Isang bahagi ng ating gobyerno nagsasalita ng gano'n, 'di ba? Diyan pa lang dapat talagang ma-impeach. Ibig sabihin ko, VP Sara no longer deserve, or let's say that the country no longer deserve her to be part of the government. 'Di ba? Kasi siya mismo she's creating division and doubt against the state forces. Tutrakis. Babing-baby nga siya sa mga yan Tapos tignan nyo ang lugar nila, which is tama naman din, meron silang Davao, hindi death squad yung Davao, pangalan nito yung sa PNP, nakalimutan ko yung tawag doon na pinoprovide palagi sa kanila. Na siya rin isa sa nagiging dahilan kung bakit mahirap makapasok ang illegal drugs sa kanilang lugar. 'Di ba? Merong Task Force Davao, yun ang tinutukoy ko, Task Force Davao, tapos meron pa PNP. So doble-doble. Kaya nga ako, pagka may lumabas na illegal drugs dyan, manggagaling po yan sa loob lang mismo ng Davao City. 'Di ba? Kung talamak yan, kagaya ngayon, paulit-ulit na mga taga City Hall pa ang nagpupositibo, aba, iba na ibig sabihin nun. 'Di ba? Ang kusina, talagang nasa loob nga po ng Davao City. Tama si Baste. 'Di ba? Bumalik. Bumalik lang pala sa kanila, 'di ba? O nagpahinga lang kasi. di-detail ng hindi po walang kakayanan na gampanan po ang ganyang misyon. 'Di ba? Sabi nga niya, hindi po kami magdi-detail. Ibig sabihin hindi kami magpapadala ng mga security personnel na walang kakayanan. Ibig sabihin highly trained yung mga 'yan. At buwis buhay din. Grabe. Grabe nga pang-iinsulto Dapat nga dapat tanggalan ng tanggalan ng ranggo 'yan 'Di ba? Gawing na lang 'yan, gawing ranggo niyan corporal, pinakamababang ranggo. Hindi niya iniisip yung ranggo niya. 'Di ba?
That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President and those individuals engaging the services po ng ating PSP. Like I said earlier, we want to focus on our mandate, and one of our mandate is to provide security doon po sa ating mga protectees. At yun ang ikukumit natin sa kanila na kapag nagbigay po tayo ng PSP sa ating mga protectees po, sisiguraduhin po natin na ibubuhis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang prinsipal. Dagdag ng PNP spokesperson, pinapayagan ng batas ang pagkuha ng mga private detective agency ng sibilyan at elected government officials. Pero mandato pa rin ng Presidential Security Command na isang unit ng AFP ang mag-provide ng seguridad ng Vice Presidente at kaniyang pamilya. Tama, di ba? Merong may mandato. So, ibig sabihin po nito, hindi ho, lalabag po sa batas ang AFP, ang PNP, kapag hindi po nila provide yung security details para kay Sara. Ang tanong po, no? Sa maliwanag po ipagsisiksikan po ng AFP, ng PNP, ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga security personnel na highly trained, pare-parehong handang magbubuwis ng kanilang buhay para kay Sara. Ang tanong, paano sila tatratuhin nito? Di ba? Tapos, kukuha pa siya ng mga pribado and she's painting a picture, lahat baklasin na sa kanya. So, kung ilan yun, kung 400 yun, kukuha siya ng 400, baka dagdagan niya. E di ganito ho yun. Para ho tayong parang na-strategize tayo doon. Di ba? Paano ko nasabing na-strategize tayo doon? Paano tayo na mekos-mekos? O, tingnan nyo. Gobyerno magbabayad. Halos 500 na naman yan ang mga CQ niya. Di ba? Kasi kapag hindi pinull out yan, isusurrender niya lang yun eh. Sinusurrender ko na tong mga to kasi wala akong tiwala dyan, baka patayin ako eh. Baka patayin kami, baka kidnapin kami. O, di walang magagawa kapag sinuli. Kaso, ayon sa batas, bantayan nyo yan. Babantayan nila ngayon. Ilan yung ibibigay doon? 400 na naman mahigit. Sus Mariosep. Di siya na pinaka talo pa niya ang royalty, ang isang monarch, halos 1,000 ang kanyang magiging gwardiya. 'Di ba? Tapos meron siyang special armed group, yung mga private na kinukuha nila. Sipin niyo 'yun. Dinacho bibo po tayo. Okay lang po sana kung walang mandato eh. Now, kung ayaw niya sa state forces natin, dapat po sa ating Pangulo, sana makakarating to sa Pangulo natin, lusawin nyo na ho, PBBM, yung batas na nagtataguyod ng security para sa Vice President mula sa PNP at yan po sa AFP. At yung VPSG na ipinaubaya na sa hindi kasi tinunaw yung batas na yan o yung kautusan na yan eh. Ang dapat yan, tunawin yan ng literal at alisin sa mandato ng presidential security na na tawag dito na i-cover pa ang security niya. Ibalik na lang ito, 'di ba? Ibalik na lang ito ng Pangulo June 30 bago siya umalis sa pwesto. 'Di ba? Sabihin natin alas 11 ng tanghali. 2028. 'Di ba? Doon niya ibalik para sa susunod na Vice President. Ay nako. 'Di ba? Ang pangit ng diskarte. Chinubibo masyado ang mga Pilipino. 'Di ba? Correct. Don Quixote. 'Di ba? Pinamimihasa ng PBBM administration kaya ginagago tayo eh. So sa akin po, yun po yung aking suggestion. 'Di ba? Dapat maging na rin, maging marahas na rin ika nga ang sagot ng Pangulo. Hindi ba? Dapat ganun na na ayaw mo ng ipino-provide ng gobyerno sa iyo na security personnel. Sige, mula ngayon pinawawalang saysay ko na ang batas o patakaran o kautusan anuman yan na nagpapahintulot sa PNP at sa AFP
nabigyan ka ng security details. At hindi ang gobyerno ang magbabayad, hindi i-cover ng gobyerno ang private security armed and unarmed groups na kukunin ninyo. O di dapat sila magbayad, di ba? Sila may trip nun eh. No. Pagka ganun, yun na maganda. Ang lupit. So ang gwardiya ay 1,000. Ang ginagwardyahan ay Reyna ng Bobo. Ang lupit pa naman, Pete Dinglas. Pero that makes sense, right? Ay nako. Ano, sabi ni Arnold, ang gobyerno binibigyan ng VIP treatment. Spoiled sa batas, kaya nawalang respeto niya, lumaki ang ulo. Tama, pinamimihasa ng Pangulong Marcos Jr. Di ba? Kailangan ni PBBM, panindigan niya. Yung sinabi niya na kung ang ordinaryong mga, kung ganun-ganun na lamang na ang presidente pinagbabantaan ang ilan sa atin, di ba? Sabi niya, papalagan ko yan. Aba, Mr. President, mukhang kailangan nyo ho talagang panindigan yan. Di ba? Kailangan ng presidente natin na iparamdam talaga yan kay Sara. Ito yung sinabi ng Pangulo. Na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Mga nakarang araw. Yun ang kailangang makita natin sa Pangulo. Papalagan. Palagan nyo talaga. Di ba? At suplahin ninyo. Yun ang magandang gawin dyan. Bawat trip niyan, suplahin nyo po. Okay? Ay nako, grabe. Hindi na ho makatuwiran yung mga pinaggagawa ni VP Sara. Yeah, that's correct. Sabi nga ni Erden Cruz, abusado na yan, magastos na tao, pera ng bayan yan. Correct. Diba? Sabi ni Myla, sabi ni General Fajardo. Sinong General Fajardo? O baka si Colonel, baka si John Fajardo, yung spokes, na if Sara get her own security, si Sara ang ano yun? Ng security, si Sara yung dapat na magbayad, ano? Dapat naman ganun talaga. Okay? Si kawawa na naman, sino naman kaya magdo-donate ng mga OFWs niyan? Tiyak ho, etong mga alagad po nila, so katulad din ng Maharlika, I've been receiving copies of SMS sa Amerika, yung mga nasa California, na pinadadalhan po nila ng solicitation. At alam niyo ho ba yung kanilang solicitation recently na pinadadala sa mga kababayan natin doon para pa rin po sa bagyong Christine. Hanep. May mga bagyo nang nagdaan, Christine pa rin sila. Ang tanong, nakakarating nga ba kayan talaga o nakakarating lang sa bulsa nila? 'Di ba? O baka ito ngayon ipanghihingi pa nila, 'di ba, sa mga kababayan natin sa California o sa buong mundo na kawawa naman ng BP, tinanggalan ng security details. So, kasi papatayin siya, kailangan nating mag-ambagan para siya makaabot ng buhay at maging presidente sa 2028. 'Di ba? Malamang sa malamang gawin 'yun. Sabi ni Will Flores, hindi ba bawal sa batas ang pagkakaroon ng private army? Hindi naman po literal na private army ang sinasabi nila eh. Ang sinasabi niya, pero ganun din naman 'yun eh. Kukuha sila ng mga pribado na mga bodyguards, kumbaga, siguro mga bouncer. Kaya sabi niya agad I do not know if they are allowed to bring firearms or guns, ganun. Ayaw lang nilang sabihin private army. Pero ganun pa rin naman yun eh. Labag po yan sa batas. Kapag talagang ang sabihin talaga nila, private army ito. Na ang loyalty nasa amin lang, ganyan, sa akin lang. Diba? Pero ang sinasabi niya, it's a private security detail lang. Kumbaga, secure, parang mga trained lang na advanced training lang meron, pero mga katulad rin ng mga security guards, ganyan.
Ay nakaw, grabe. Lalong ipahuli si Sara si Digong kasi may failure of justice system na ang Pilipinas at lalong mapuwersa ang pamahalaan na papasukin muli ang ICC. 'Di ba aarmasan din talaga 'yan, imposibleng wala. Siya din paulit-ulit may threat daw siya. Gano'n talaga, 'di ba aarmasan niya 'yun, gina-justify niya na ng maaga, 'no. Kumbaga nag-iipon na sila. Ay, sakto po ma'am. Nakibuloy na sila for Sara. Eto, kalat dito sa Hong Kong sa mga business sector ang kabaliwan ni VP. Aray. Hindi, kasalanan naman niya, 'di ba, yung mga pinaggagagawa niya, eh. Hmm. Isa lang gamot ni Sara impeachment. Dalawa po. Yung pong impeachment kumbaga, ito po yung, antibiotic ng gobyerno ng Pilipinas, 'di ba, to get rid of her. And then ang final po rito talaga, Sebo de Macho para mabura siya, 'no, parang peklat lang, eh, 'no, sampahan siya ng kasong plunder, 'di ba, multiple plunder cases. Tsaka yung pagbabanta niya, yung paglabag niya ron sa batas na, pagtatangka sa buhay ng pangulo, ng gabinete nito, o ng pangulo o ng gabinete nito at ng kanilang mga pamilya ay papatawan ng parusang bitay. 1977 po yung batas na yan. Nakautusan pong nilabas at nilagdaan po ng tatay ni PBBM. Magandang batas yan. Pinoprotektahan ng presidente. So itong batas na to maliwanag, 'di ba? Dahil hindi pa naman yan nare-repeal, eh. So applicable pa ho yan sa ngayon, 'di ba? Okay. So iwan po muna natin ito.